kurap ka, bangag ka, at dapat ka ng masipak. Yan talaga ang sinabi mga kababayan ni Atty. Harry Roque dito sa ating presidenteng si BBM. Na siyang nasa likod mga kababayan ng lahat ng kamalasan na nangyayari ngayon sa ating bansa. Dahil dito sa bangag at kurap na presidente. Anong sabi mo, Roque? Kurap ka, Marcos Jr., bangag ka. Agree? Oh. Tapos mga kababayan, ang nangyayari, etong sinasabing kurap at bangag ni Roque mga kababayan na presidente, gumagawa-gawa pa ng mga senaryo mga kababayan na nagpapagulo lalo sa sitwasyon ng bansang ito. Kunwari mga kababayan, sila ang superhero. Gayong sila naman talaga mga kababayan ang may kagagawan ng mga kademonyohan. Panoorin niyo po ha mga kababayan. Teka. Ano ba dapat Teka. ang issue na pinag-uusapan ng lahat? Bangag si BBM, yun ang dapat ang kababayan issue na pinag-uusapan lagi. Tsaka kurakot. Tsaka dapat managot at dapat na mag-resign mga kababayan. Dapat mag-focus tayo mga kababayan sa mga kabalasugang ginagawa ng administrasyon ng Marcos ngayon. Dahil apektado na ang buong bansa. Yan ang issue mga kababayan. Hindi si VP Sara. Bakit parang ang dami-dami mga ibang issue lumalabas ngayon? Simulan natin, ha? Si BBM. Ngag. Panay ang labas ngayon, pati sa social media na nagsasabi, Papansin, no? ipakukulong natin ang mga nagtakaw sa kaban ng bayan bago magpasko. Tapos, mauuna pang makukulong si VP Sara mga kababayan dahil siya pa ang naunang nakasuhan. Ayan. Tapos palagi niyang sinasabi, arestuhin na si Diskaya, makakancel o na-cancel na ang passport ni Zaldico. Siyempre, ang pinalalabas Walang siya pa ngayon ng politisyan ang zero nakulong mga kababayan. laban sa korupsyon. Samantalang alam Herodes. naman natin, na gaya ng sinabi ni Zaldico, ang presidente Marcos Jr. ang sinasabi ni Amy Marcos na kapatid niyang bangag, Si Amy mismo nagsabi mga kababayan na bangag. ang punot dulo ng issue ng korupsyon sa Pilipinas. Talaga? So, pero kita nyo ha, parang siya ang hero na ako lang ang presidente na humabot sa mga korap. Ang sabi pa niya mga kababayan, sana magbistula itong ehemplo daw mga kababayan ang kanyang ginawa sa mga future na presidente. Visit. Paano Ano ang pagnanakaw mo, visit ka? naman hakapunin ang mga Ay, korap? nako, bangag talaga. Ikaw ang punot dulo niyan. Bakit? Una, ikaw ang namili kay Tambaluslos para maging speaker. Si Tambaluslos ang namili kay Zaldico. At ang si Zaldico nagpatupad ng order. Yung huling revelasyon ni Zaldico, mag-insert ang 100 billion para nakawin pa ng presidente mismo. At siya mismo nagde-deliver ng 25% para kay presidente. No? At ang sabi mga kababayan, kahit sino pa daw ang speaker mga kababayan, hanggat andyan si Sandro, yan daw talaga mga kababayan, ang de facto speaker. Anak pa rin ni Bangag. O tingnan nyo ngayon mga kababayan, may nagbago ba sa Congress mga kababayan? Ganun pa rin sila, kurakot pa rin sila mga kababayan. Dahil andyan pa rin si Sandro kumukumpas mga kababayan Pero ngayon, no, pakikinggan mo ang Marcos Jr. Wow, pakukulong ko si Diskaya. Si Diskaya, yan ay nag-i-instrumento Kulong mo sarili mo, Bangag. Politiko para mapera yung pondo na nakalaan sa flood control. Kung wala namang mga politiko na nasa likod ng mga pagnanakaw sa taong bayan, wala rin magiging papel ang mga kontrista gaya ni Diskaya. Hindi ko sinasabi na wala silang pananagutan. Meron talagang pananagutan, no? Pero kung hindi din dahil sa kanilang mga sinisiwalat, hindi natin malalaman kung sino talaga ang tunay na mastermind sa likod ng pagnanakaw sa bayan. Ganyan din nga yung kaso ni Zaldico, no? Kung hindi nagsalita si Zaldico, wala pa talaga tayong pruweba ng pananagutan ay ang pananagutan ay talagang umaabot sa ulo sa presidente mismo. Hanggat andyan sa BBM mga kababayan, walang mangyayaring hustisya. Hindi makakamit ng hustisya mga kababayan nating bansa. Ang kauna-unang testimonya na ganyan nga ay galing kay Zaldico. Kaya nga, maski alam natin na imposible hindi kumita si Zaldico pagdating ng taktang panahon. Kapag panahon na talaga para habulin ng mga nagkasala sa taong bayan, kinakailangan natin ang testimonya ni Zaldico. Pero hindi lang yan ang ginagamit nilang mga issue para lihisin. Ha? Hindi lang si Zaldico mga kababayan. Yang si Kimbo may alam din yan. Yung butiki, Stella Kimbo mga kababayan na
isa sa mga nag-set up kay VP Sara na sa confidential fund na patingala-tingala pa sa kisame na parang butiki mga kababayan. Ang ating atensyon, yung mga pagpasa daw ng anti-dynasty law na dapat naman in 1987 pa. Buladas lang yan mga kababayan, hindi yan papasa dahil itong mga Marcos isa rin sa mga dynasty. Ng Kongreso dahil nabuo naman ng 1987 Constitution, 1987 pa, at sinasabi doon na talagang Kongreso ay dapat magpasa ng batas tungkol sa mga dynasties. Ang nakakatawa itong mga tulpok mga kababayan. Okay lang daw sila mga kababayan sa political dynasty na anti-political dynasty bill. Sa makatwid, pinagdasal daw ni Ramon Tulfo mga kababayan na hindi manalo si Ben Tulfo dahil para mabawasan naman daw ang mga siraulo dyan mga kababayan sa Kongreso, sa Senado. Ay nako, oo nga, dalawa lang siraulong Tulfo dyan Tapos dadagdagan pa ng isang Tulfo na naman. Si Montulfo mga kababayan, tinawag ni Montulfo si Ben Tulfo na siraulo. Siya nagsabi nga na, pero para sa atin mga kababayan, yung dalawang law bender, yun din, mga siraulo din yun mga kababayan. Olipasa din ngayon, binigyan ng certification as urgent ng presidente ang magpasa ng anti-dynasty law. Bakit kaya? Yan ba ay dahil sincero ang Marcos Jr. na wala mga dynasties? Alam natin na ang pamilya niya ang pinakamalaking dynasty ngayon. Di ba? Ang tatay niya nga mga kababayan, senior diktador. Po, mga Duterte, bilangin natin, siya, yung anak niya, yung kanyang pinsan, yung kanyang pamangkin, yung kanyang kapatid. O, di ba? Oo. Dami-dami naman talaga niyan, hindi mauubusan, no? So ngayon, pinsan niya si Romualdez, ha? Sincere sila na ipagbawal ang dynasty. Hindi po, talagang pilit nilang linilihis. Pilit nilang pinalalabas ngayon si kapatid niya, si Amy, anak niya si Chariz. Isang ayon sa kanyang kapatid na si Amy, na unang-una, siya talagang hahabol sa mga kurap at siya ang sigurado na magkakaroon ng batas na nagbabawal sa political dynasty na matagal nang hindi nangyayari, bagamat matagal na siyang obligasyon ng gobyerno. Tapos ito na naman ang issue ng Madriaga. Madriaga na naman, pampatay issue na mga kababayan. Gusto nilang paano ba ito maalis mga kababayan? Issue namin. Sinabi ni Amy, bangag ako Tapos, bulilyaso na kami sa mga pagnanakaw. Sige, Sara Duterte na naman mga kababayan. Yan. Gumawa naman sila ng mga kababayan, panibagong kaululan laban sa mga Duterte para pantakip na naman mga kababayan. Kakampi nila ang media Si VP Sara daw ay gumamit ang pera ng mga drug lords at ang Pogo money during eleksyon, no? At sinasabi nga na wow, ang dami, 1.99 billion ang etong mga kababayan, abante liling na mga kababayan, hindi naman talunan naman dapat, hindi naman nanalo mga kababayan, pinanalo lang ng COMELEC. Propose agad mga kababayan. Iimbestigahan natin yan sa Kongreso para yan ang gagamitin na naman mga kababayan sa impeachment, pangalawang impeachment laban kay VP Sara Duterte ang mga visit. Pinamigay ni Inday Sara sa kung kani-kanino na hindi naman malinaw kung bakit mamimigay ng ganyang kalaki si Inday Sara, bagamat ang mga demanda sa kanya, ang pinakamalaking demanda yung naihain nung makalawa 660 million. Hindi ko alam kung saan ang galing na naman yung 1.9999 na yan. So, invento na naman si Trillanes ang nasa likod dyan sabihin na naman, ayaw na naman ng Malacanang na matutok ang atensyon ng taong bayan doon sa mga tao na lumamon ng flood control projects. Lumamon. Dahilan kung bakit lumalangoy tayo sa tubig baha tuwing panahon ng tag-ulan. Well, niyo po, sa crisis PR, public relations, yan ay tinatawag na let's deflect the issue. Huwag natin pag-usapan ang mga issue na dapat talagang bigyan ng atensyon, gugulan ng atensyon, lihisin natin ang issue nang sa ganon, mawala ang sisi doon sa dapat nating sisihin. At sa tingin ko, ang isa din sa dapat imbestigahan mga kababayan, kung itong media mga kababayan, tumatanggap ba ito ng pera kay Bangag? Dahil sa lahat ng propaganda ni Bangag mga kababayan kasabwat talaga ang media. Chorus sila mga kababayan. Ang lahat ng sisi ay nakatutok kay Ferdinand Marcos Jr. Tapos ito mga media, wala ding mga kababayan, wala talagang mga bad publicity and bad news laban kina Marcos. Hindi po importante yung mga sinasabi nila ngayon na di umano'y tumanggap si VP Sara ng pera sa mga drug lords. Una-una po kung totoo yan,
di Comelec ang dapat naghahabol niyan. Bakit hindi na-declare sa SOCHE? Okay? Ano naman Sose. kinalaman ng Madriaga kung talagang nagamit yan sa eleksyon, no? At saka walang kahit anong testimonya si Madriaga na nagbigay siya ng pera diretso kay BP Sara, no? Puro, mga kababayan, gawa-gawang Mali. kwento. Ang sinasabi nga lang niya, siya ay nag-deliver ng mga pera at least 4 na beses pero hindi malinaw kung kanino. Yung isang beses na Baka kay Marcos kita lang yan. niya na nasa isang sasakyan na dinarive daw ng isang asawa ng abogado sa isang ombudsman. It turns out, yung asawa ng ombudsman lawyer na leon, isang attorney kilala, hindi nagdadrive. So paano niya nakita nagdadrive yung asawa? Hindi nga marunong mag-drive, no? Nakakatawa itong mga ito. Pero Ay, hindi na dapat paniwalaan yan mga kababayan dahil pusakal na kriminal mga kababayan, kidnapper pa. may mga bagay-bagay na yan, kung sila'y tumanggap ng campaign funds sa SOCHE, dapat Comelec ang nag-iimbestiga niyan at walang iba. At saka bakit ngayon lang lumabas? Yun yung nakapagtataka. Kaya talaga alam po itong si Madriaga, para Ngayon linisin lang ang issue. Tapos mga kababayan, matagal na pala siyang 'di ba, nahuli. Kung talagang sangkot si BP Inday mga kababayan, supposedly yung pagkahuli mga kababayan, sinabi na di Sara Duterte. Connected kay Sara Duterte. Pinaputok na sana ang balita. Bakit ngayon lang? At saka tagal-tagal naman nakakulong na siya. 2023 pa siya nakakulong. Kalaban na nila si Sara niyan ha. Ibig sabihin, ngayon lang nila naisip mga kababayan yung ganyang strategy. Strategy ba o kasinungalingan? Magtatatlong taon na siya sa kulungan. Bakit ngayon lang siya nagsasalita? At bakit dun sa kanyang mga counter affidavits na ginamit niya laban dito sa kasong kidnapping na nakabinbin ngayon dahil lang kung bakit siya nakakulong, wala naman siyang kahit anong sinabi na siya ay taong gobyerno nung nakaripas. Ang nakita lang namin isang confidential agent ID ng NBI na hindi ibig sabihin siya ay isang empleyado confidential agent, informant lang yan. Wala talagang employer-employee relationship sa panig ni Madriaga at ng NBI. Wala. Pero lahat itong mga isyong ito, yung mga anti-dynasty law, yung mga paghahabol daw kay Diskaya at kay Zaldico, yung ngayon, mga issue laban kay BP Sara, lahat yan, ang intention nila, malimutan natin na ang issue pa rin ngayon ay ang pinakamatinding korupsyon. Yan mga kababayan, pamatay issue na naman yan. Alam na this. Sa kasaysayan ng Pilipinas, Alam na this. at least 1 trilyong pisong nawala. Pondo na nakalaan sana sa flood control projects na linamo ng mga buhaya. Linamo ng mga natin, crocodiles, romaldas. At video recording ni Zaldico na ang talagang mastermind ng trillion peso plunder ay walang iba kundi ang presidente. Marcos. Kasabwat ang kanyang pinsan na si House Speaker Asawa, anak, lahat, buong pamilya. Martin Romualdez aka Tambaluslos. Kayo ba? Nagpapadala ba kayo sa paglilihis? Nakalimutan na ba ang Hindi. katanungan? Pero ang nagpapadala sa paglilihis mga kababayan, mga media. Paulit-ulit mga kababayan. Nakakainis na Etong media Natin. kaya sila natatalo sa social media mga kababayan dahil napaka-bias at mga kababayan, mga sinungaling, mga propagandista talaga. Tapos nagagalit sila mga kababayan na pumupunta na sa mga vloggers at social media ang mga tao, mga ulul. Bakit kasi pinirmahan ng isang presidente ang isang napaka-anomalyang pantaunang budget na tinatawag natin na pinakakorap na budget sa kasaysayan ng Pilipinas? Di ba kung meron pananagutan para sa pinakakorap na budget na naipasa ng Kongreso, Pinakakorap na budget. dapat yung presidente na siyang nagbigay ng kanyang naglagay ng kanyang lagda para maging epektibo Pinirmahan niya, di ba? tao ng budget. Bakit ngayon sasabihin niya hugas kamay siya na parang siya pa ngayon ang hero? Siya pa daw ang nakabisto daw mga kababayan. Wow, Hindi ba? Pati nga yung mga sinasabi ni Zaldico, lahat ng budget, utos ng presidente, tagasunod lang siya. At Bangag kung mag-isip. ako dyan. Dahil sino ba naman ang isang party list congressman, mas malakas pa siya, Tambaluslos, na siya mismo ang gagawa ng mga pulisiya kung paano babuyin ang budget, kung paano lapain ang budget, kung wala itong approval ng presidente mismo. Kaya nga mga kababayan, dahil unang-una mga kababayan kahit pa magpasok si anong pangalan nga ba? si Zaldico mga kababayan ng pera dyan,
Hindi yan marirelease mga kababayan kung walang approval ng DBM, Department of Budget and Management mga kababayan. Walang control si Zaldico dyan sa DBM. Ang tanging may control sa mga kababayan, sa DBM, yung nagre-release ng budget, si BBM. At ang kanyang sekretary dyan, si Amina Pangandaman na nasibak na mga kababayan. Wala siguro ganun katapangan si Zaldico para gumimik on his own. At the Wala very least talaga. yan ay may basbas ni House Speaker Martin Tambaluslos Romualdez. Kahit si Romualdez mga kababayan, walang power sa pag-release ng budget. Kung nakita ni Bangag mga kababayan na, ito, maanomalya ito. Tapos napalusot mga kababayan nila sa sa Kongreso, pwede niyang hindi iparelease sa DBM. At kaya naman sunod-sunuran itong si Zaldico dahil alam niya na utos yan na nanggagaling sa presidente mismo. Diba? So wag po tayo magpapadala ha. Talagang kapag walang depensa, sa Walang malinaw depensa. na mga kaso ng pandarambong, ang gagawin nila, ililihis ang issue. Para sa ganun, ang maging buntong ng ating galit ay ibang tao, hindi ang tao na dapat talagang pagbuntungan ng galit. Ano na yan? Hindi tayo nagagalit kay BP Sara. Gusto nila ibunton kay Sara ang galit. Alam natin na made up yung mga akusasyon nila kay Sara, mga galawang tililing na naman. Mas lalo pang nagagalit kanila tuloy mga kababayan ang tao dahil sa ginagawa nilang At ito. yan ay walang iba kundi ang presidente mismo. Kayo ba'y naniniwala dun sa sinasabi nila na corrupt si BP Sara? Magkapin mo, yan ang, Lord, kumbaga, sa lahat ng ipinapalit mga nila kababayan, sa debate ngayon, kung talaga bang sa lahat ng pwedeng ipukol na issue, yung corruption, yan ang pinaka mga imposible mga kababayan pagdating sa mga Duterte. magnanakaw ba si Marcos Jr.? Oh, yan. Kung Marcos pa pag-uusapan, Sabi ni Zaldico. papanili paniwala. Bangag ba si Marcos Jr.? Sabi na ni Aimee. Ng sarili niyang kapatid na si Aimee Hindi tayo nagsabi niyan, si Aimee nagsabi niyan mga kababayan. Marcos. Ano na nga pa na mangyayari dyan sa issue na bangag si Marcos? Wala na, nakalimutan na, 'di ba? Isang araw lang mga kababayan tapos na agad ang yung issue sa pagiging bangag mga kababayan. Grabe talaga tong twisting ng mga buwisit mga kababayan. Kung ever mga kababayan sa mga Duterte yan na issue, araw-araw na yan hanggang na matanggal na. Hindi na yan lulubayan, pero dito mga kababayan, wala. Napakadali ng lifespan ng issue. Sugi agad. Yan ba ay tatapusin natin matapos na magsalita ang kapatid ni Aimee Marcos na bangag nga ang kapatid niya? Bangag. Ganun na lang ba yun? Ibabaon natin sa limot dahil ang presidente ngayon walang ginawa kundi umapit sa social media at sinasabing linalaban niya niyang korupsyon. Di ba sila nakakapansin na kahit anong paglihis nila sa issue, wala naman naniniwala na wala silang kinalaman sa korupsyon. Sa tingin ko, kung magkakasurvey tayo ngayon, Marcos ba? Korupsyon na? Nagpapakita na 80% ng ating mga taong bayan ay talagang naniniwala na matindi ang problema ng korupsyon. Bakit hindi na lang sila magpaka-survey mga kababayan na naniniwala ba kayo na sangkot sa korupsyon si Marcos? Tingnan nyo, di ba? 100% mga kababayan. 100% naniniwala dyan. Nasangkot sa korupsyon yung Marcos na yan. Pero ang dapat na i-survey ngayon, naniniwala ba kayo na gaya ng sinasabi ni Marcos Jr., siya wala kinalaman dito sa mga... At saka naniniwala ba kayo na addict si Marcos? Di ba? Nabinyagan na nga ang bagong pangalan. Lahat, pati bata mga kababayan, ang tawag nila kay Marcos bangag. Nanakaw na ito. Sa tingin ko, kung kayo naniniwala na walang kinalaman ng Presidente Marcos dito sa issue ng corruption ngayon, lalong-lalo na sa flood control, akitera po kayo, bibenta ako sa inyong lupa sa ilalim ng tubig. Dahil wala po. Talagang super bobo na lang maniniwala na walang kinalaman ng presidente. At saka bobo na lang talaga mga kababayan ang susuporta pa kay Marcos. Kung wala silang mga kababayan, makukuhang benepisyo kay Marcos. Ang sumusuporta na lang mga kababayan itong kay Marcos, itong mga politicians na lang at saka media dahil na nakakabenepisyo pa tumatanggap ng payola mga kababayan, mayroon silang mga benefits na nakukuha. Pero kung taong bayan ka, bobo ka na lang kung magmamarcos ka pa rin mga kababayan. Sa totoo lang. Dahil unang-unang nga po, siya ang nagpo-propose ng pantaon ng budget at siya rin ang pumipirma ng pantaon ng budget. Siya rin ang talagang arkitekto ng pagdanais na siya'y manatili sa pwesto. Panatili sa pwesto. Ng 2028. At siya rin ang yan na, sabi ni Aimee mga kababayan, yung charter change pinipilit nila. author
noong solusyon para mawala ang banta sa kanilang plano na manatili sa pwesto beyond 2028 at yan nga ay sirain ang Inday Sara Duterte. Ang masama lang mga kababayan talaga, no, yung pagkidnap nila kay Tatay Digong, no, walang kapatawaran mga kababayan. Eto mga kababayan, habang buhay nating tatandaan itong mga kataydurang ginawa ni Bangag. Mabuti na lang talaga matalino ng taong bayan. Kahit anong ibato nila kay BP Sara, Wala naniniwala na. Inday Sara, pinaka-satisfied pa rin ang taong bayan kay Inday Sara. Kaya desperado na sila, At no? syempre, kung magkakaroon ng eleksyon, bagamat lahat ng putik ay binato ng Inday Sara pa rin ang iboboto ng taong bayan. Lahat ng putik talaga. Ang mga Bangag, dahil matagal pa raw ang 2028, may panahon pa silang sirain si Inday Sara Duterte. Diyos Kaya- ko Lord, wala na. Kaya mga Madriagang yan, lumalabas. Pero mabuti na lang talaga, hindi rin pinaniniwalaan si Madriaga kasi nga, I took up the law at San Sebastian College. Diyos ko Lord, sino maniniwala mga kababayan? San Sebastian College. Kasi sino ba naman yung Sino maniniwala kay Madriaga na isang kidnapper mga kababayan? Tapos, sabi niya PSG daw siya. Tapos dininay mga kababayan ng PSG. Sino ba dapat paniwalaan, ang isang bilanggo o yung mga leader ng PSG mga kababayan? natapos ng kolehiyo, natapos ng law school na hindi man lang marunong ng basic grammar, no? Hindi na makapaniwala. Hindi marunong grammar. Hindi. Nakakatawa. Katulad ni mga kababayan, no? Hey Darian. Ay, nako. Nagbubuhat na sariling upuan mga kababayan na top 2 daw siya na most influential na person in the Philippines. Tapos mali ang spelling na influential. Paniwala. Parang provincial. Yeah. Butata mga kababayan. Ay nakong animal. Talagang itong mga piklawan, mga dilawan mga kababayan, no? Kahit kailan sablay mga kababayan. Sablay. Nagyabang pa, 'di ba? Yung 'di ba? Nagsabi pa yung si Hidarian na yung mga taga Mindanao daw para daw mga Africans, mga kababayan na mga walang hindi sibilisado. Tapos siya mismo, parang ignorante mga kababayan, mayroong coffee maker na touchscreen. Pa-picture agad. Ganito na sila ka-high-tech. Diyos ko, coffee maker lang, Hidarian. Baka gusto mo, bilhin namin yung coffee maker, pukpok sa ulo mo. Siyempre, yung nakakatawa nga sinasabi niya kaya sila magkasama ni Pipi Sara dahil magkasama sila sa San Sebastian Law. Kaidaran ko pala yung Madriaga na yan. No? Gurang lang si Madriaga, mga kababayan. No? At 1995 din siya hindi ko masalambar. Feeling niya mga kababayan kasi edad lang sila ni Sara. 1995, teenager pa lang si Inday Sara Duterte. 13 years old. Tapos, ang sabi niya mga kababayan, kaklase daw niya si Sara Duterte. Good Lord. Paano naman siya maging estudyante ng batas at paano naman sila naging magkasabayan dyan sa San Sebastian Law? Well, liar na. Dyan pa lang, sinungaling na. ang katotohanan po niyan, ang pagkakaalam ko, parang isang semestre o isang taon lang nag-San Sebastian si Pipi Sara dahil siya naman yung nagsimula ng kanyang San Beda. pag-aaral ng batas sa San Beda Law. So, sandali lang po siya nag-San Sebastian at syempre, ang karamihan ng mga naging kaklase ni Inday Sara ay mga taga San Beda pa rin. Bagaman totoo po na talagang nag-graduate siya sa San Sebastian Law School. So, kayo po, taong bayan, nasa sa inyo na yan. Uy, magagalit yan sina Percival dahil sila lang daw ang taong bayan. Mga aklayan, mga kababayan ng Niwian. Ang gusto nila, makalimutan nila ang issue ng magnanakaw ba ang Marcos, at magnanakaw. Bangag si Marcos. Bangag si Ang sarap ulit-ulitin mga kababayan, no? May kanta ba niyan mga kababayan? Marcos Bangag. Narinig natin dati mga kababayan. Marcos Bangag, Bangag. Hindi ko na po tinatanong kung bangag si Marcos No need to ask. Confirm na ni Amy Jr. Sinagot na po yan ang sarili niyang kapatid. Sinagot na po yan ang pulboronic video. Sinagot na po yan ni Agent Morales at na kanyang confidential source. Sinagot na po yan ni Cathy Pinag at sinagot na po yan ni Tatay Digong. Dahilan kung bakit nakakulong ngayon si Tatay Digong sa dahig. Ang issue, taong bayan, alam na natin na bangag ang presidente. Alam na natin na kayang bigyan ng solusyon ng taong bayan. Anong ginagawa natin? Nagmarcha tayo, nagrally tayo, ang lalaki ng rally natin. Pero ano pa rin ang ginagawa natin? Nandyan pa rin ang bangag. Hindi pa rin Andyan pa rin ang solusyon ng ating problema. Nandyan pa rin ang
ekonomiya natin na patuloy nang bumabagsak, yung ating turismo na talagang pinakamasama na sa buong Southeast Asia, yung ating piso na pinakamahina na sa buong daigdig, at ating stock market na pinakamahina na sa buong Pinakamahina daigdig. na. Ano bang Pinakamahina. gagawin natin? Marcos Bangag. Naintindihan ko kung bakit isang beses isang taon Marcos nais ng mga Bangag. Pilipino Marcos maging Bangag. kaya tuwing araw ng Pasko, no? Pero siguro naman, matapos ang Kapaskuhan, pagpasok ng Enero, wag na nating antayin pang Pebrero. Gamitin na natin kapangyarihan natin bilang mamamayan na tunay na soberenya ng bayan, nasisantihin na ang presidente na alam nating wala ng karapatan manatili sa pwesto dahil siya ay corrupt, dahil siya ay wala sa tamang pag-iisip, dahil sang-ayon sa sarili niyang kapatid, siya ay Bangag. bangag. Ako naman, ulitin ko po ha, kapag bangag ay presidente, tignan niyo ang ginagawa. Hindi lang palpak ang ekonomiya, hindi lang nagugumugutom ang ating mga kababayan. Nako, kinakaladkat pa tayo sa giyera, wala naman tayong kinalaman. Ang buong akala nitong bangag na ito, re-resbakan tayo ng Amerika. Ano sabi Wala ng na, Amerika? tinalikuran na. Tinalikuran na tayo ng Amerika, mga kababayan. At yung sabi ni Amy, mga kababayan, wala na pakialam sa EDCA. Tapos gusto pa nga, mga kababayan, na mag-ambag tayo sa pagpapatayo ng EDCA dito. Diyos ko Lord, bakit na may mag-aambag? Hindi, hayaan mong Taiwan magbayad doon sa mga EDCA bases na gagamitin natin kung didepensahan natin ang Taiwan. Hindi ba malinaw yon na wala talaga tayong interest dyan na yung ating mga base military gagamitin para lang maprotektahan ng Taiwan? Pero bakit naman tayo makikihalo dyan sa issue ng Taiwan? Ganun talaga naman ang buong daigdig. Kinikilala, meron lamang isang China at hindi po pwedeng maging isang independyenteng bansa ang Taiwan. Di ba? Sablay na naman ang bangag na. Pati nga ang Marcos Jr., ang Marcos Sr. pala, Ay, nung siya bako. ay biglang nagbukas muli ng diplomatic relations sa panig ng Pilipinas at ang China, naging malinaw na iisa lang ang China at yan ang People's Republic of China at ang Taiwan ay kabahagi talaga ng People's Republic of China. China. Mga kaibigan ha, ang tinatawag na nangyayari ngayon is crisis PR. Ang kanilang intensyon, maibsan ang galit ng taong bayan dahil binabaling nila sa iba ang sisi. Binabaling nila kay Diskaya, binabaling nila sa mga taga-DPWH, binabaling nila sa mga senador, binabaling nila sa kay Zaldico. Pero isipin po natin muli ha, siya nag-propose ng budget, siya nagpirma ng budget, siya ang talaga ng House Speaker na nasa likod ng lahat ng mga insertions na in turn ay Ang ending siya talaga. Wala nang iba. Siya ang salarin. talaga ng chairman ng Committee on Appropriations para ipatupad kung anong gusto mangyari ng presidente. Malinaw na malinaw po ang sinabi ni Zaldico. Lahat ng ginawa niya, hindi lang utos ng speaker, ito po ay pagpapatupad. Utos ng presidente. Utos ng presidente. So the buck stops with the president. Huwag tayo Wala nang iba. magpalihis sa issue. Ang issue pa rin, ang corruption mo, Mr. President, at ang iyong corruption. pagiging bangag. Wala na dapat tayong ibang issue na pag-usapan pa. Pero ang issue nga, hanggang kailan tayo magtitiis? Napakahaba naman ang ating pasensya. Sige, Wala na, ubos na pasensya natin mga kababayan. Pero, wala eh. Walang support mga kababayan galing sa powers na kailangan kumilos na nagtatanggol sa ating constitution. Dapat supposedly. Baka bumangag na rin mga kababayan yung mga taong yun. palipasin natin ang Pasko dahil yan ay nakagunahan natin na once a year ay talagang susubukan natin maging maligaya bagamat ininsulto na nga tayo nung aking kaapelido ko lang po yan ano Oo nga, no, Roque. na sapat na ang Ang ngiwi din mga kababayan, no? Ngiwi. Nakita niyo yung video niya? Para grabe, unlimited na mouth session mga kababayan. Ang ngiwi talaga. Kapilido ni Roque. 100 pang Noche Buena. Mm. Sa totoo lang po, hindi ko alam kung paano niya pagkakasya. Hindi niya ano-ano ha. Noche Buena, dilata pa rin at kanin para sa Noche Buena. Pero dahil nga tayo, isang beses, isang taon, nais natin kumain ng masarap na pagkain naman. At Parang feast yan mga kababayan. Tapos, Diyos ko. Okay lang kung ordinaryong araw, pero espesyal na araw yan mga kababayan sa marami nating mga Pilipinong
nagse-celebrate ng Christmas, ka New Year. Ano ba naman yung once a year tapos babaratin mo pa? Wala talaga. Maliit ang tingin mga kababayan sa ating mga ordinaryong Pilipino. Hindi talaga aabot po ang 500. At wag naman natin ipagkait na sa taong bayan. Yung once a Pinagpipilitan. year na masarap na kakainin. Dahil once a year, kahit ganong hirap ang buhay nila, nais naman nila magkaroon ng kaligayahan, magkaroon ng maligayang Pasko dahil ang Pasko ay ang kaarawan ng ating Panginoon na nagbibigay ng pag-asa. Tapos Na ito mga magkakaroon- kurakot mga kababayan, Diyos ko, ordinaryong araw nila mga kababayan. Nakita nyo yung yung order nilang mga Alaskan king crabs. Grabe, nagpa-deliver sa Malacanang mga kababayan. Sarap ng buhay, sarap ng buhay. Ordinaryong araw lang yun nila ha. din ng bukang liwayway sa Pilipinas na mawawala rin ang salot sa lipunan. Ang Salot. pangalan ay Marcos Marcos! Jr. at kanyang buong angkan at ang kanyang mga cronies at magkakaroon tayo ng bagong Sana nga. mula sa Pilipinas. Siguro po, tanggapin na natin. Hindi Oh, talaga mga kababayan, wala ako ibang wish kundi mga kababayan. To be safe ha. To be safe, sasabihin ko na lang na mag-resign si Bangag mga kababayan. Although mayroon ikong ibang mga kababayan gustong sabihin, pero alam nyo naman ang kabangagan. Paano sila manggipit? Ang hiling ko lang, wala nang iba. Mag-resign na si Ngagva. Ora mismo! Ora mismo. natin masisisante ang nakaupong presidente ngayong Pasko dahil nais nating ipagdiwang pa rin ang panganak ng pag-asa na ibinigay ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Hesukristo. Sige po, tanggapin na po natin yan. Na sa ngayon, tayo magdiriwang dahil pinagdiriwang natin na palaging may pag-asa kay Kristo. Ang kawawa mga kababayan, si Tatay Digong, magse-celebrate ng Christmas na mag-isa. Kasalanan lahat ito ni Bangag mga kababayan. Kasalanan lahat ni Bangag. Dapat si Bangag ang nakakulong ngayon mga kababayan eh. Pero sana po, pagdating na Enero, huwag na tayo mag-antay pa. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Gamitin na po natin ang kapangyarihan na 2 beses na natin ang gamit sa ating kasaysayan. Mag-people power na tayo. Sisantihin na natin ang Ay, walang sana nga. silbing Sana Bangag nga. na presidente. Bangag. Pwede ba ho yun? Pwede! Pero kung hindi po, Kaso nga lang wala tayong support from the military and the men in uniform. Sila mga kababayan ang crucial na ingredient dyan. ang wika nga ng kasabihan, Si Brownie, mas mabuti pa Brownie mga Nasa- kababayan kaysa kay Browner. ang awa na sa taong gawa. Siguro naman po, pag hindi pa tayo gumalaw matapos ang Pasko, sisihin na lang natin ang ating sarili dahil sa ngayon po, pinagtatawanan na talaga tayo sa buong daigdig kung bakit tayo hindi pa natin pinaalis sa pwesto ang isang taong bangag bilang isang presidente. Naintindihan ko po na kinakailangan lahat tayo maging maligaya tuwing Pasko dahil sa ating pananampalataya, ang Pasko No choice. talaga nagbibigay ng pag-asa. Maligaya naman talaga mga kababayan, pero sa tuwing naiisip natin si Tatay Digong talaga, hindi tayo mapipigilang malungkot. Yung ginawa nila kay Tatay Digong. Na lahat po ng problema masusolusyonan sa tulong ng Panginoon. Pero ulitin ko po nasa tao po ang gawa. Kinakailangan matapos ang Pasko, sisantihin na natin ang walang silbing presidente Walang na sa silbi! ngayon po ay nagpipilit na ilihis ang tunay na issue. Ang tunay na issue, kurap ka, Marcos Jr., Kurap! bangag ka, Bangag! Marcos Jr. Junior. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik at hanggang sa muli nating pagkikita Talaga pong tayo po ay sama-sama hanggang huli. Hindi ba bangag Sama-sama lang, pero hindi ba bangag? Walang iwanan. Ito po ang inyong spokesman nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines. The Philippines. Bye. Goodbye. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.